Okay, so I'd like to share to you the first part or the lesson 1 ng part 2 about living one at a time. And this is the title of our conversation this morning, One Party at a Time. Wow, are you familiar about the word party? One party. Sino rito yung mahilig sa party? Huwag tayo mahiya. Do you like party? Ha? Sino rito yung mga party goer? Diba? Pag may party, kung wala naman tayong gagawin, we're there. Diba? We volunteer pa nga sometimes. Because we love party. Diba? At hindi po masama ang party, ha? That's why meron tayong topic about one party at a time. This is not bad. Actually, the Bible encourages us to have this. That's why we will study this. But we should know the purpose why. Diba? Why we should have party. Bakit mahalaga to? One party at a time. And I'd like to begin with this question. When was the last time you truly celebrated joyfully? When was the last time you truly celebrated joyfully? Nung kayo marahil nagkaroon ng party, sino sa inyo yung nagdibu na bongga? Yan, dibu, bongga. So, hindi lahat naka-experience ng bonggang dibu, di ba? Kasi yung iba ay very practical. So, Nay, bilhan mo na lang ako ng mamahaling damit. Practicality. Sabay, bilhan mo na. Di ba? Simpleng regalo lang, Nay. More than enough na yun sa atin. At yung iba naman sa atin, simpleng celebration. Pero masaya tayo. Di ba? Minsan ang joy kasi, hindi pinag-uusapan yung situation, ano? What is happening, but what is inside us. Simpleng party lang minsan, kaunting kainan, maliit na cake, di ba? Pero grabe na yung joy sa puso mo. Meron bang event sa buhay niyo na gano'n? Di ba na, marahil naaalala nyo, so, ang bagay na gusto pong i-share sa inyo kasi, isang bagay na, of course, ginawa ng Panginoong Jesus. Okay? The Lord set an example about the party. But what is the purpose? Why we should have this? Yung bang galak na nating naramdaman ay dahil sa party or what? What condition or situation that we have experienced this? When we celebrated joyfully. Let's read this verse from Luke chapter 15, verse 7. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Ito ay isang paalala ng Panginoon. This is a parable, ating po mapag-aaralan. Ayon po sa mga lang study, ang tawag sa ating pag-aaralan ngayon is Trilogy, Story of Parable, because this is a series of 3 kinds of parable. But although 3 different parables, 3 kinds of parable, but it has the same meaning. At makikita natin kung ano yung purpose ng Panginoon. Why He mentioned this parable. During His time, sa harap ng mga apostles, disciples, nakikinig sa Panginoon. And I'd like you to take note of that word. That's why I make it, I highlighted it. More, there's more rejoicing in heaven of one sinner who repents. Nagagalak ang kalangitan, nagse-celebrate sa kalangitan, kapag ka mayroong isang kaluluwa na lumapit sa Panginoon at nag-alay ng buhay niya para sa Panginoong Jesus. From the very lips of Jesus, in-encourage siya mga apostles kung anong importance nung tinatawag po na sharing the love of God. Kasi pag ang tao ay nakakilala sa Lord dito po sa mundo, pag ang tao ay nagsisi at sinabi niya na nananampalataya sa Diyos, sabi po ng Panginoon, thousands of angels are rejoicing in heaven. One soul only. Can you imagine? Ay kung sa isang araw, mayroong, sabihin natin, hindi natin alam, wala tayong statistics. Kung sa isang araw sa buong mundo, mayroong 1,000 na taong nakakilala sa Panginoon. Can you imagine kung anong party mayroon sa heaven? Di ba? So, sabi ni Lord, isang tao lang, thousands of angels na. Ay kung thousands of people, diba? So 100,000 o 10,000 or more.
Kaya mai-imagine natin, ilang angel ba mayroon sa heaven? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Pero ang alam lang po natin na pinapaalala ni Lord, there is more rejoicing in heaven over one person. So if there's one thing that I'd like you to remember through this conversation is this. A celebration in God's kingdom is a response to our redemption. A celebration in God's kingdom is a response to our redemption. Okay, pag tiningnan po natin, of course, the words kingdom or kingdom of God or God's kingdom, pag titingnan po natin, based po sa context na sinasabi ng Panginoon, this is about God's rule. Okay? Kung paano ang Diyos ay nangunguna sa buhay ng tao. So meaning, if we will link that verse, if there is one sinner who repents, thousands of angels are rejoicing in heaven. So, kasi makikita natin dito the truth of the rule of God na magmamanifest sa buhay ng isang tao. Kung papaano siya pangungunahan ng Diyos. It started when we receive the Lord, di ba? At doon natin makikita kung ano yung rule ng God sa buhay mo na pwede mong maipamuhay. Kaya yung kingdom of God na makikita po natin sa Bible is first and foremost pertaining to God's rule. Of course, hindi po natin pwedeng alisin ang tinatawag na kingdom of God, which is the place. Mayroon pong place na tinatawag po or abode of God, na ang term din po natin, the kingdom of God. So, pwede rin po natin isipin, based na sa Bible, ayon sa Revelation, na isa sa pinapatungkulan ng kaharian ng Diyos ay yung pong tinatawag na place or abode ni God. Naroon po yung presence niya, naroon yung mga angels. Hindi natin yan nakikita sa ngayon, but that's the promise of God, that every believer will go there in His presence, in His kingdom. Wherever it is, we don't really know. Wala pa ho tayong alam kung saan yon. Pero kung titingnan natin sa study ng mga scientists, makikita natin, sila po'y namamangha, they were amazed about the discovery that they have nowadays because of the technology, the new telescope that they use, diba, to look at what are those or in the galaxy. Nanonotice nila kung ano yung mga bagay na hindi po nila ma-describe, hindi nila kumbaga po ay masabi talaga yung truthfulness, hindi lang nila maamin siguro that there is really a creator or God, but they were amazed on the new discoveries na nakikita po nila sa galaxy or outer space na hindi po natin lubos na maintindihan. But the Bible is clear. There is God's kingdom. There is heaven. There are thousands or probably millions of angels in heaven. They are praising the Lord. They are rejoicing. Kaya nga si Lord sabi niya I'm here in heaven looking at you on earth. So doon natin makikita yung kabutihan ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, kaya gusto ko po na i-share sa inyo mga katotohanan na to. Okay, let's read first yung event sa John. Bakit nasabi ko kanina that party is, for the Lord, it is important. But we should know the purpose. Why? One event in the Bible is in John chapter 2, verse 11. What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which He revealed His glory, and His disciples believed Him or believed in Him. Isang event po na manonotice natin from the book of John. So, pinaunawa ni John, Jesus were invited sa tinatawag po na wedding. Okay? Isa po itong kasalan. And it happens na yung pong wine na kinakailangan ng mga bisita na ubos. Alam niyo po, based po sa history or sa background ng mga Jewish, ang kasalan nila umaabot ng 1 linggo. Talo tayo sa araw lang tapos kasi sa mahalin ng gastos. 'Di ba? Traditionally, nung pong panahon ng Panginoong Hesus, halos 1 linggo ang celebration ng kasalan. Tuloy-tuloy yan. As si Lord invite, umattend, at na-notice, ang napapag-notice po niya na yung kanyang mother, si Mother Mary, na kinausap niya ang Panginoong Hesus at sinabi niya na ubusan na ng wine. Okay? At doon sinabi ng Panginoon na mayroon siyang timing sa lahat ng bagay.
At nung time na kinakailangan na niya na gawin ang isang milagro na to, tinawag niya po yung mga tao, mga servants, at sinabi niya, okay, lagyan niyo ng tubig lahat ng tinatawag po na jar. Sa atin yung banga, no? So, I think sa Ilocos, marami nun. Doon, di ba? Yung mga jar na iba't ibang size. Lagyan niyo ng tubig, kagaya niyan. To cut the story short, ginawa ni Lord na wine, yung tubig. Ibang klase si Lord, no? I believe hindi intention ni Lord na maglasing ang mga tao. Okay? Let me clarify this. Kasi yung iba ginagamit ito na verse, ay kung si Lord nga gumawa ng wine, so walang problema maglasing. So, that is wrong interpretation po. Okay? Hindi po yan justification para ang tao ay maglasing. Ang Bible malinaw, ayaw ng Lord na naglalasing ang tao. It happens culturally, nung pong araw na yon, kahit sa panahon natin ngayon, mayroon din po mga wine sa celebration. Pero nung araw kasi, mas malinis kasi yung wine kaysa sa water. Kaya yan yung kanila talagang iniinom. Pero hindi ibig sabihin maglalasing sila. At na-notice natin sa history na yung ginawa ng Panginoon na milagro na to, yung wine ay mas special kaysa dun sa mga naubos na wine. Kaya yung isang siguro mahusay siyang tumikim ng alak sa bisita ron, sinabi niya, bakit ngayon nyo lang inilabas yung masarap na alak or wine? Dapat sa simula inilalagay yan eh. Di ba? Kumbaga po ay, pag tinignan natin, yung tamang sistema, bago mo ipaubos yung medyo low quality, dapat yung munang high quality para maramdaman nila yan. Narinig ko ito minsan sa magiinom eh. Hindi ko pinopromote yung mga nagiinom ha. Pero nung liit pa kasi ako, naririnig ko sa kanila yon. O, inumin muna yung pundador, yung masasarap, galing sa abroad. Paglasing na, saka mo ilagay yung gin. Kasi lasang pundador na yan, paglasing na. Hindi, sabi ko, ano bang mindset ng mga, okay, sorry ha, ginagamit ko lang yung ganong ilus. Kasi nga, minsan nagkakamali ng interpretation ang mga tao at ginagamit itong verse na to. Pero, kumbaga, pag yung background nito, totoo yung naranasan ng mga tao sa panahon ng Panginoong Hesus. The best yung wine na ginawa ng Panginoon. Compare dun sa mga previous wine. Anong lesson nito sa atin? Makikita po natin, una si Lord, umattend ng party. Wedding party yan. Pero mayroon siyang purpose kung bakit. At yan yung purpose niya. Para ipakilala sa mga disciples kung sino siya. The first miracle na ginawa ng Panginoon is to show to His disciples who He is. At sa ating pong buhay, pag titingnan natin, diyan ni Lord pinakilala kung sino siya. Makapangyarihan, Panginoon, at doon po naniwala ang mga disciples. And I believe sa buhay din natin, yung kahalagahan ng pagtitiwala sa Panginoon. Again, pumunta si Lord sa party, hindi para lasingin yung mga tao, kundi para ipahayag niya kung sino siya. The true identity of Jesus. He is a miracle worker. May kanta tayo nun eh. Miracle worker. Promise keeper. Light in the darkness. My God. That is who you are. Galing ng kanta natin, di ba? Okay, tuloy po natin. While Jesus, another verse, while Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. Another na na-mention po sa Matthew, si Lord umattend again ng party. Invited siya ni Matthew. Sino si Matthew? Tax collector na tinawag ni Lord as one of His apostles. Yung sumulat ng book of Matthew, the first book ng Bible, tax collector po yun. Ha? Isang taong makasalanan. Sa panahon ng Panginoong Hesus, ang tingin po ng mga normal na tao sa lipunan, pagka ikaw tax collector, sinner ka. Kasi noon pa lang, grabe na yung corruption. Doon sa mga tax collector. Marahil hindi lahat. Kahit sa panahon natin ngayon, marahil hindi lahat. Kaya lang yung temptation kasi, di ba? Doon sa panahon, even sa time ni Matthew, mga tax collector and sinners, kasama ng Panginoon, kumakain si Lord. Nakikipag-party siya sa mga tao na mga kasalanan. At kini-question si Lord ng mga Pharisees sa time na yan. Sabi ni Lord, sabi nila sa Panginoon, bakit yung kinakausap yung, ba't yung tao na yan? Itutukoy nila si Jesus.
nakikipag-acquaint or nakikihalubilo sa mga makasalanan. So feeling kasi ng mga Pharisee, hindi dapat makihalubilo sa makasalanan ang isang banal. Ang point ng mga Pharisee, kung si Kristo, kung si Jesus banal, dapat hindi ka makisalo sa mga sinners. Pero mali po yung perception ng mga Pharisee nung araw. Yung mga Pharisee, sila yung laman ng temple or ng simbahan nung araw, pero mali yung kanilang understanding about the love of God. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus dito, sino ba ang nangangailangan ng doktor? Sino ba ang nangangailangan ng kagalingan sa may sakit o sino mga may sakit, di ba? Malinaw sinabi ng Panginoon, kung may sakit ka, kailangan mo ng doktor. Yun yung point na ginamit ni Lord yan. Ibig sabihin ng Panginoon, mas kailangan siya ng taong nagkakasala. Yun yung term doon ni Lord na may sakit karamdaman. Lahat po tayo nagkasala. Kaya kailangan natin si Jesus. At ginamit ni Lord yung party to reveal kung ano yung need ng tao. Okay? So, yun po yung point. Ang main idea natin dito, kung bakit si Lord pumupunta at umati ng mga party, ay para ipakilala niya kung sino siya at i-connect niya ang tao sa Diyos. Yun yung point ng Panginoong Hesus eh. So pag tinuloy po natin doon sa ating verse, sa Luke chapter 15, go back to our main chapter. Now the tax collector, in connection doon po sa Matthew. Sa Luke, binanggit din niya yan, verse 1. Now the tax collector and sinners were all gathering around to hear Jesus. Mga makasalanan, di ba, na alam natin, lahat tayo nagkasala, lahat ng tao, panahon ng Panginoong Hesus, si Lord ay nangusap sa mga tao na to. They hear Jesus. Nakinig sila. Ano ba yung purpose ng Panginoon? Ano yung sinasabi ng Panginoong Hesus? At makikita po natin dito, si Lord ay nangaral, kine-question sa kanyang pangaral, but again, ang purpose ng Panginoon, ilapit ang tao sa Diyos. So, at ito'y nagpapaalala sa atin, di ba, kung ang Panginoong Hesus ay naging friendly sa mga tao na para bang ang feeling natin ay makasalanan dahil hindi pala simba o iba yung mga lumalabas sa labi, iba yung lifestyle. Yes, probably, ilan sa atin ganun din yung lifestyle before. Di ba? Before tayo tawagin ng Panginoon, iba rin yung mga terminology natin, iba yung lumalabas sa labi natin. Pero ang makikita natin dito sa style ng Panginoon, hindi niya nilayuan yung mga tao na yon. Bakit? Kasi gusto ni Lord na makita yung liwanag sa Kanya at mailapit niya yung mga tao na yon sa Diyos. That's the main purpose ng Panginoon. Kaya sa buhay po natin, pwede rin itong gawin ng Panginoon. Dahil nagtitiwala ka sa Panginoon, pwedeng ikaw yung gamitin ni Lord. Marahil sa mahal natin sa buhay, kaibigan natin na hindi lubos nakakilala sa Panginoon. Ipakita po natin yung pagmamahal ng Panginoon. Kagaya ng ginawa ng Panginoong Hesus. Huwag nating layuan yung mga kaibigan, kapatid natin, kamag-anak, although sila ay feeling natin o sa tingin natin grabe yung kasalanan, huwag mo silang ituring na kaaway. Huwag natin silang ituring na kaaway. Ipag-pray pa rin natin, mahalin pa rin natin, kung may pagkakataon na makausap, di ba? So, kinakausap po natin. Huwag tayo magkaroon ng negative impression sa tao na ang pamumuhay ay hindi maganda. Kasi ang tawag po ron ay alipin ng kasalanan na probably lahat tayo ay dumaan doon. Na mayroon tayong status sa buhay before na hindi natin makayanan ang kasalanan, but because the Lord, His grace for us, we are able now to overcome. Though we are not perfect, but the Lord help us now to overcome kung ano man yung temptation na na-experience natin. Kung minsan ay nagkakasala tayo, but we acknowledge that, lumalapit tayo sa Panginoon kasi alam natin, mayroong magagawa ang Diyos sa ating buhay. So if we will continue, sabi ron, but the Pharisees and the teachers of the law muttered, this man welcomes sinners and eats with them. Yan ang mindset ng mga taong feeling nila sila yung matuwid. Pero ang totoo sa harapan ng Diyos, no. Ang inyong katuwiran ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kasi feeling righteous eh. Self-righteous po ang tawag doon. Yung mga style ng mga Pharisee nung panahon na yon. So pagtingin na natin, then Jesus told them the parable. Dito na si Lord nagbigay ng parable. Sabi ni Lord,
Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them, doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulder. Yung parable na yan is connected doon po sa ginawa ng Panginoong Hesus kung bakit siya umattend doon sa invitation ni Matthew. Kasi kinakailangan na tawagin ng Panginoon ang tao at ilapit sa Kanya. At isa sa ginamit ni Lord is the parable of the sheep and the shepherd. Tayo po ay kagaya ng isang sheep. Pumunta tayo sa gusto nating puntahan. Hinanap tayo ng Panginoon at natagpuan tayo ng Diyos. Alam niya kung anong nangyayari sa atin. Nung nag-response tayo sa Kanya, kagaya tayo ng isang sheep na nawala at nanumbalik sa Panginoon. Kaya pag tiningnan niyo po yung background niyan, ang sabi po diyan, ito pong tao na to, ito pong shepherd na to, na nakita nung kanyang alagang tupa, nag-iisa alagang tupa na nawala at natagpuan niya, nagkaroon po sila ng party celebration for that. Okay, the point is, yung party laging nililink ng Panginoon. Yung celebration, laging nililink ng Panginoon sa mga activities, especially kapag ka ang tao ay nakakakilala sa Kanya. Di ba? Dahil, bakit tayo pagka nagkakaroon ng party, nakakita ka ba na nagpa-party na nag-iiyakan? May natin na ba kayong ganon? Yung party tas nag-iiyakan. Yung anlungkot, pero party yan ha. Ang tunog is talagang bongga, pero iyakan sila. Parang conflict. Di ba? Parang hindi ganon yung party. Pagka sinabi mo na party and celebration, dapat masaya. That's the context ng tinatawag na party na gusto ni Lord na ipaunawa and celebration. Dapat masaya. There is joy. Yun yung point ni Lord eh. Kung bakit kinakailangan magalak tayo? Dahil sa isang kaluluwa na nunumbalik sa Panginoon. And another, kung titignan po natin sabi ron, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents. Look at the comparison. Than over 99 righteous person who do not need to repent. Pag titingnan natin dito, yung isa na yon na nag-repent, nagre-represent sa isang taong hindi pa nakakilala sa Lord, at yung 99 naman ay nagre-represent sa mga taong nakakilala na sa Panginoon, pero hindi na kaya ang term ni Lord, who do not need to repent. Ibig sabihin kasi, naroon na siya sa kingdom of God. Kaya pag tinignan natin yung idea ni Lord sa parable, yes, of course, natutuwa ang Diyos na tayo nagkakaroon ng gathering kagaya nito. Because this is the main purpose why the Lord called us to gather in His name, worship His name, and strengthen one another through His word. But look at the parable. Sabi ng Panginoon, kung may isa, kasi tayo dati, nung makakilala tayo sa Panginoon, thousands of angels na rin sa heaven, natuwa sa atin. Di ba? Natuwa na sa atin. At patuloy na natutuwa. Then sabi ni Lord sa parable, kung there is one more soul na lumapit sa Kanya, again, there is rejoicing. Sa parable na to ay nagpapakita lang na grabe po yung kagalakan ng Diyos kapag ka may lumalapit sa Kanya. There's more rejoicing in heaven. Another parable, pag tinignan natin, is about the woman. Or suppose a woman has 10 silver coin and loses one. Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until he finds it? Another parable, which is exactly the same as the previous parable, ano yung point? Ang sabi ng Panginoon, pinatawag ng woman na to yung kanyang mga kaibigan at nag-party din sila. Nag-celebrate. Why? Kasi natagpuan niya yung isa niyang coin na nawawala. Mahalaga kasi sa kanya yun eh. Again, because this is parable, sinasabi ni Lord, the same meaning ng first parable, mahalaga sa kanya ang kaluluwa ng tao. Nagpa-party sa kalangitan. Kaya po, dito natin kikita, as believers of the Lord, gaano kahalaga sa atin na tayo'y nakakilala sa Panginoon. At gaano kahalaga sa atin na gamitin tayo ng Diyos para yung kapwa natin, mahal natin sa buhay, lumapit sa Lord.
Kasi at the end of the day, at the end of this world, mga kapatid, lahat ng tao haharap sa Diyos. Maraming tao hindi naniniwala sa Diyos. But the Lord, the reason why Jesus tell this parable is for us to realize that all of us will face God on the last day. Ang tanong, sino kaya yung mga tinatawag na lumapit sa Lord at pinag-celebrate niya sa heaven? I believe pag pinag-aralan natin dito, dahil dito pa lang sa lupa, nakakilala na tayo sa Panginoon, mayroon ng celebration sa heaven. Ibig sabihin, we are welcome already in heaven when we face God. Kasi lumapit ka na sa Lord eh. Pag ikaw nagtiwala sa Panginoon, buong puso mo, hindi titingnan ng Panginoon kung anong laki ng kasalanan natin, kagaya ng parable. Hinahanap po tayo ng Diyos. Kasi gusto ng Panginoon na magkaroon ng kagalakan sa kalangitan at sa buhay din natin matutunan natin yung tunay na kagalakan. At nung tayo ay tawagin ng Panginoon, nung magtiwala tayo sa Lord, ina-assure ng Panginoon sa atin. Diba? Na kung haharap tayo sa Kanya, we are welcome in heaven. That's the truth about the parable. Na lahat po ng sino mang taong lalapit sa Panginoon ay hindi po niya kailanman tatanggihan. Kahit anong kasalanan natin. Ay pastor, paano yon? Lumapit na ako sa Lord pero paminsan-minsan nagkakasala pa rin ako. Well, kaya nga po tayo nasa process ng growth. Hindi naman po automatic na nag-pray ka ngayon, Lord, you are my Lord and Savior. Pagbas mo dyan, parang anghel ka na hindi mo na makikita ang kasalanan. Na pag may kasalanan, sabi mo, hindi ganun ang natural na buhay. Minsan, pray ka ngayon, kape-pray mo pa lang, naka-receive ka ng message, umiinit na agad ang ulo mo. Ano ba to? Kapapanalangin ko pa lang, temptation na agad ang haharapin ko. At doon natin matetest yung sarili natin kung hanggang saan tayo magtitiwala sa Lord. Kaya tayo lumalago, kaya nais ng Panginoon na lumugo tayo sa pananampalataya eh. Bakit nagkakaroon tayo ng every Sunday study about the Word? Because we feed our spiritual being. Every time we feed our spiritual being, by default, gamitin ko yung default, no? Mag-grow po tayo. Parang ganito yan eh. Bakit ka kumakain? Minsan hindi mo alam bakit ka kumakain para lumaki ang katawan mo or manurture. Hindi mo na iniisip yung kakain ako para manurture katawan ko. Wala ka na ganong kaisipan minsan eh. Pagising mo sa umaga, ang hanap mo na agad either tinapay or kape. Wala na yung reason na bakit ako kakain? Para maging matatag. Hindi mo na iniisip yon. Kasi by default, sinasabi mo sarili mo, kinakailangan kong kumain kasi may gagawin ako, may trabaho ako. At manonotice mo, lumalakas ka. Maghapon, kahit maghapon ka magtrabaho dahil maayos yung food na in-intake mo sa morning, okay ang trabaho mo. Kaya lang problema ng iba, pastor, yung employer ko, hindi mo lang ako bigyan ng pagkain na maayos. Paano ako magiging matrabaho? Kaya nga po, ipag-pray natin. Diba? Ipag-pray natin yung employer natin. Para nang sa ganon, baka sa loob na 1 buwan, 3 buwan, tagal na nun, pastor dagdagan pa natin, 6 na buwan. So, grabe na yung suffering natin. Baka on the 7th month, di ba, sinabi ni Lord, enough is enough. Binago ng Panginoon yung amo mo. Binigyan ka ng pagkain na masarap for the first time. Lord, anong nakain ng amo ko? Parang hindi yata ito siya. Pero yun yung result ng prayer mo sa Lord. O hindi ka man bigyan pero inalaw ka ngayon na kumain o gawin yung bagay na kinakailangan mong gawin sa bahay. Hindi na siya ganun kahigpit. Unti-unti, sumasagot ang Diyos sa dalangin mo. Dahil pinapatunayan ng Diyos na ikaw ay anak niya. Tinawag ka niya, nagtiwala ka sa Kanya. Kaya tinutulungan ka niya. So gradual po yung change na ginagawa ng Diyos sa atin. Probably manonotice yan after a year. O yung iba ang makakanotice at sasabihin, alam mo, Bes, nagbago ka. Dati pag grabe kang magalit. Ibang klase kang magsalita dati. Pero ngayon, nagtataka ako sa iyo. Anong mayroon ka sa buhay?
Di ba may mga tao mag-approach sa'yo, hindi mo yan manonotice, pero manonotice yan ng iba. Kasi yung liwanag, hindi, pansinin natin liwanag. Ang ilaw, hindi naman niya alam na siya maliwanag eh. Nanonotice lang niya yung taong naliliwanagan, ang liwanag naman ito. Pero hindi naman niya nagsasabi na, maliwanag ba ako? Nasilaw tuloy ako. Ang gusto ko lang pong ipaunawa sa atin, pag inaalaw natin si Lord na mangusap sa atin at manguna, di ba, may mga tao makaka-notice niyan sa buhay natin. Na isa tayo marahil sa lost coin na nakita ng Panginoon. Lost na nakita ng Panginoon. Di ba? In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angel of God over one sinner who repents. Na-notice natin, pabalik-balik si Lord sa parable. So ini-encourage sa mga apostles kung ano ang kahalagahan ng isang pagpapahayag o pagbahagi ng pagmamahal ng Panginoon to connect people to God. Ganun ni Lord in-encourage sa mga apostles. Kasi after 3 years, babalik ang Panginoon sa langit. Sino magpapatuloy ng kanyang sinimulan? Apostles. Kaya nakarating sa atin eh. At napakaganda po, pasalamatan natin ang Lord. Kasi bago tayo man lang lumapit or humarap sa Diyos, diretsuhin ko na, bago tayo mamatay, ay nakarinig tayo ng pagmamahal ng Panginoon. Hindi naman siguro maling sabihin na mamamatay din tayo balang araw. Yun yung natural, yun yung katotohanan. Pero pinapaalala ng Panginoon na mahalaga na habang tayo nabubuhay, ma-realize natin, sino ba si Jesus? Mahalaga na ma-experience natin yung rejoicing in heaven ng mga angel. Can you imagine, mga anghel natutuwa dahil sa iyo? Bakit? Dahil inialay mo ang buhay mo sa Panginoon. Can we imagine that? At kung ipapas forward natin, i-share mo yung pagmamahal ng Diyos na natutunan mo sa asawa, sa anak mo, magulang at mga kaibigan, di ba nakakatuwa na isipin na ikaw ang ginamit ng Panginoon para yung mahal mo sa buhay ay kaibigan ay lumapit din sa Lord? Nakukuha niyo po ba yung ganong klase ng event sa buhay? O marahil sabihin niyo, Pastor, parang paano yun? Parang hindi ko yata maisip na ako'y gagamitin ng Panginoon para yung iba makakilala sa Kanya. Ay, ako nga hirap na ako, Pastor, na kilalanin si Lord. Paano ko pa siya ipapakilala sa iba? Minsan tayo'y nauunahan nung ating pong weakness sa buhay, yung kaalaman. Huwag niyo pong tingnan yung inyong sariling kaalaman sa ngayon. Lahat tayo talaga ay dumaan dyan. Ang tingnan mo lang ay yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo na ginagawa niya sa'yo. At pag ikaw nakipag-usap sa mga kaibigan mo, umattend ka ng party, na-invite ka ng best party tayo sa beach. Okay, let's go. Pag naroon ka na sa beach, you will notice kung paano si Lord kumikilos sa buhay mo. Kasi pag lagi mong pinapasalamatan ng Panginoon, sa kwentuhan nyo, lalabas po yan. Hindi mo manonotice kasi the Holy Spirit will teach you and remind you. Halimbawa, may mga problema. Biglang ipapaalala sa iyo ng Panginoon, paano kanya tinulungan? Ay, alam mo, dati may problema rin ako, pero salamat sa Lord. Ngayon, may kapayapaan ako. Hindi ko alam kung paano, pero pinagpipray ko lang. And you will notice the Lord is using you to share the goodness of the Lord. Hindi ka naman nag-aral ng preaching. Hindi ka naman isa sa mga nagpipreach. Hindi ka pa naman worker ng church, pero ginagamit ka na ng Panginoon para sa iba. Yun yung kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng bawat ating mga kapatid. Ang point lang ni Lord, lagi nating ilalagay sa puso natin, He is our Lord and Savior. Wherever you go, tandaan mo yon. Dahil pag kami mga problema, yun yung i-confess mo. Lord, alam mo ng problema ko, alam ko ikaw ang aking Panginoon, tagapagligtas. At palalakasin ka ng Lord. Pag yung asawa mo nag-share ng problema sa iyo, masasabi mo sa kanya, honey, love, natutunan ko na yung kabutihan ng Panginoon. Ipag-pray natin. Can you notice that? Na ikaw na ang gagamitan ng Panginoon. Sa mga anak mo, maliliit pa lang, Mama, grabe na yung problema ko. Anak, hayaan mo. May magagawa ang Lord sa atin. Doon ni Lord pinapaunawa sa atin na tayo po ay ginagamit niya parang isang tao makakakilala sa Kanya. Kaya nagkakaroon ng rejoicing. Kaya sabi ko po, a celebration in God's kingdom is a response to our
redemption. And if we will continue the parable, the last parable sinabi ng Panginoon is about the two sons. The son, sabi ron, my son, the father said, you are always with me and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. Isang parable, the third parable na sinabi ng Panginoon, may isang mayaman, dalawang anak, yung bunso, medyo feeling macho ang dating, na parang ang ano niya, alam niya lahat. Sabi niya sa tatay niya, Tay, ibigay mo na sa akin lahat ng kayamanan ko na mamanahin sa iyo. Can you imagine that? Ang term ng Bible, give me all my part of this estate. Ibig sabihin po, mayaman talaga. So, kilala sa lipunan. To cut the story short, binigay nung tatay. Again, to cut the story short, winaldas lahat ng bunso at bumalik siya sa kanyang tatay. Nawala na lahat ng kayamanan niya. Nung makita siya ng kanyang tatay, open arms, tinanggap siya at sinabi sa mga, kumbaga po, slave, katulong ng tatay, let's celebrate. Bakit? Kasi bumalik na yung anak ko. Namatay siya, subalit muli siyang nabuhay. At ngayon, mag-celebrate tayo. At nagkaroon ng party sa bahay po ng mayaman. Ito ngayon si kuya, galing sa trabaho, busy-busy. Nung makita niya yung party, tinanong niya kung ano nangyayari at sinabi nung isa sa mga slave or servant ng tatay, dumating yung bunso mong kapatid. Kaya nagparty at pinapatay yung isa sa mga, o hindi lang isa, maraming pinapatay ang tatay mo na alaga para magparty. Nagselos si kuya. Kaya yung tatay lumabas at pinaunawa sa kanya, dapat tayo mag-celebrate dahil yung kapatid mo namatay, subalit ngayon, muli bumalik. Yung parable na to ay nagpapaalala again sa pagmamahal ng tatay o ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Minsan ang nakikita lang natin ay yung katigasan ng ulo ng bunso kung ito'y nabasa na natin. O minsan sa buhay na to, ang nakikita lang natin sa mundo ay yung taong matitigas ang ulo. Yung hindi pala simba. Yung pag in-invite mo, ayaw man lang pumunta ng simbahan. Tapos sasabihin mo, ang tigas talaga ng ulo mo. Tinuturuan na nga kitang maging maayos ang buhay mo, wala ka pa rin talagang kadala-dala, bahala ka na nga. So minsan, meron tayo minsan, parang yung panganay dito sa parable po, ang mindset niya, grabe yung ginawa ng kanyang kapatid na bunso. Parang wala nang karapatan sa kanilang pamilya. Kaya nagselos siya eh. Tay, bakit mo pinagse-celebrate yung bunso? Diba? Pag pinasa po natin konteksto ng panganay, ay kung ako nga hindi mo malang pinaghanda tay eh. Tapos siyang pasaway mong anak, ipaghahanda mo. Yung tatay ang nag-comfort. Sabi niya, anak, lahat naman lang sa akin sa iyo eh. Nare-realize mo ba, anak, lahat ng sa akin sa iyo? Ibig sabihin, pwede kang mag-party anytime, pwede mong tawagin anytime, mga kaibigan mo, mag-party ka. Kaya lang yung panganay kasi, iba yung mindset. Ilan sa mga nag-interpret po nito, mga Bible scholars, probably ito raw ay representation ng the Pharisees and the sinners. Yung mga Pharisees na isip, kala mo sila yung mahuhusay, di ba? Or mga taong nakakilala sa Panginoon, subalit nakakilala sa Lord, pero hindi nare-realize yung grace ng Diyos sa buhay niya. At ang nakikita yung kanyang ginawa kung paano siya naglingkod sa Lord. May lesson po tayo makikita rito. Learning process is this. Pag tinignan natin doon sa parable, the third parable, the celebration non-negotiable. It is the Father's command. Nung sinabi ng Father, let's celebrate, wala pong negotiation. No, nasabihin, bakit ka na kailangan mag-celebrate? No, there's no negotiation at all. Mag-celebrate lang tayo. Magalak tayo kasi mayroong kaluluwang nakakilala sa Panginoon. Doon sa context ito, dahil bumalik yung anak ko, mag-celebrate tayo. There's no negotiation sa Lord. Kinakailangan na magkaroon ng celebration or party
kapag ka po nagkaroon ng pagkakilala sa Kanya. Another thing dun po sa matututunan natin, a celebration is an antidote to the older brother spirit, the worry of performance. Gusto kong bigyan ng emphasis to. Tayo po bilang nakakakilala sa Panginoon, probably, pwede tayong maging yung panganay. Okay? Yung panganay na ang laging tinitingnan, yung mali nung bunso. Yun yung parable. Sa buhay ng isang nananampalataya sa Panginoon o naniniwala sa Diyos, pwedeng ang maging mindset niya is, wala talaga sa ayos itong mga makasalanan na to. Wala talaga sa ayos itong, talaga namang wala sa ayos. Di ba? Pero yung puso natin, hindi dapat magkaroon po ng kalagayan na to the point, hindi mo matanggap yung taong makasalanan. To the point, hindi mo na maipag-pray. Bakit? Dahil medyo galit na yung natatanim sa'yo. Or sama ng loob. Hindi maiaalis na kapag ka may taong gumagawa ng mali, talagang sasama ang loob natin. Okay? Pero ayaw ng Panginoon na manatili tayo sa ganong kalagayan. Lalo na halimbawa sa parable, na ang pinakita ng Panginoon dito, 2 anak. Ibig sabihin, nakakilala sa Panginoon yung bunso. Kaya lang may pa siyang tinatawag na personal niyang agenda sa buhay. Gamitin natin yung illustration ng mananampalataya minsan. Na mayroong isang committed sa church na nananampalataya sa Lord at mayroon namang isang nananampalataya na come and go. Ibig sabihin, kung gusto kong pumunta ng church, nasa akin yan. Huwag mo kong pangunahan ha. Gusto kong mag-commit, nasa akin yan. Pero yung isa, very committed. Pag sabi ni pastor, gawin natin to on time. Punta tayo ng 7 o'clock, alas 5 pa lang, naroon na. Very committed siya eh. Di ba, punta tayo sa ganon, gawin natin to, advance siyang mag-isip. Kasi nga commitment naroon. Kaya lang nung itong bunso, nung magkukommit na sa church, nakita nung panganay, o sino yan? Tagal-tagal na wala, tapos babalik na lang basta. Hindi pwede yan. Mayroon tayong dapat gawin. Maraming i-impose. Di ba? Hindi naman po mali yung yung magkakaroon tayo ng evaluation everything. Ang point dito ni Lord is, the heart. Anong puso mayroon tayo doon sa mga kapatid natin minsan na dahil nga sa kahinaan, probably nagkasala, hindi niya kayang labanan, yung mundo pa rin. Magkakaroon ba tayo ng negative impression? Ang turo ni Lord sa parable, no. Ang sabi ni Lord sa panganay, look at your brother. Kapatid mo siya. Kung siya'y nanumbalik, willing na siya muli na magpagamit sa Panginoon, magalak ka. Huwag mong isipin yung ginawa mo. Worry of performance. Ako, ang tagal-tagal ko church. Tapos ikaw, ngayon pa lang. Di akala mo kung sino. So, minsan pagka yung mindset tayo, yung mindset po natin, hindi natin na-control, parang yung panganay. Ang tinitingnan ay performance. Hindi po mali na magkaroon tayo ng performance. Hindi inaalis ng Diyos. Kagaya ng panganay na, okay, busy sa bukid, trabaho. Hindi mali yun. Kaya lang ni-reveal sa kanya ng Panginoon yung motive ng puso niya. Bakit niya ginagawa na siya busy sa bukid? Di ba? Performance lang. Hindi niya ginagawa yun para sa tatay niya o para sa kapatid niya. Nag-manifest kailan? Nung makita yung kapatid. Doon lumabas yung natural. Doon tayo tinuturuan ng Panginoon. Lahat ng bagay sa buhay natin is God's grace sa atin. Kung tayo po ay kagaya ng panganay, busy sa ministry, busy sa gawain, pasalamatan mo ang Diyos dahil mayroon kang opportunity to do that. You have enough time to do that. Yung iba natin mga kapatid, probably mayroong struggle. Hindi natin alam. Ano ang pwede natin magawa? Ipag-pray. At pag sila'y nanumbalik sa Panginoon, pasalamat tayo sa Lord. Lord, salamat. Dahil muli siyang nakita sa church. Kung kinakailangan mag-celebrate, let's celebrate. Pasalamatan natin ang Panginoon. Di ba? Para bang maging masaya tayo. Kapatid, salamat dahil nakita-kita muli tayo. Yan ay kabutihan ng Diyos sa ating buhay. We welcome each other. So hindi tayo po nag-worry sa performance natin.
ang focus natin sa goodness ni God. The celebration reorients our focus from problem to provision. Minsan tinuturuan tayo dito ni Lord. Yung focus natin nasaan? I-reorient tayo ni Lord kagaya ng panganay. Diba? Sa bawat isa na lumalapit sa Lord, mga kapatid, kung tayo nakakilala sa Panginoon, gusto ni Lord na unang-una, kung may mga bagay man na makikita tayong problema, kagaya ng panganay, sa kanya nakita niyang problema, it's unfair. Ako yung busy, wala man lang ginawa sa akin. Sabi niya sa tatay niya, dapat binigyan mo lang ako ng matabang guya, in-invite ko lang yung mga friend ko para nag-party kami. Ganun yung nakita niya eh. Yun yung problema minsan sa atin bilang tao na naniniwala sa Diyos. May nakikita tayo na para bang, Lord, parang unfair. Ako yung matagal na sa pananampalataya, pero bakit ang buhay ko ganito? Pero yung taong hindi nananampalataya sa'yo, yung matitigas ang ulo, parang ang saya-saya nila. Minsan yung pananaw mo lang ang nagdi-define na masaya sila. Hindi mo alam kung anong puso, kalungkutan mayroon sila kahit na mapera. Feeling mo lang masaya dahil nakikita mo laging nakangiti. Bago ang damit, magara ang sasakyan. Pag kumain talaga namang bongga at masaya talaga sila. Hindi mo alam pag mag-isa na yan kung anong iniisip niyan. Ano ang point ko, mga kapatid? Sa buhay po natin, huwag nating tingnan yung mga nasa paligid natin. At to the point, nagkakaroon tayo ng wrong judgment. Nagkakaproblema tayo dahil doon sa ating maling analysis. Kinakailangan mag-refocus tayo. Ma-reorient tayo. Si God lang pwede makagawa nun. Ang lumapit tayo sa Diyos, sabihin natin, Lord, bakit masama ang loob ko, Panginoon? Aminin mo sa Diyos. Kung hindi mo man maamin sa counseling, ayaw mo magpa-counsel, halimbawa, sa pastor, sa kaibigan mo, aminin mo sa Diyos kasi wala namang maitatago sa Panginoon eh. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, asama ng loob ko kay pastor talaga. Yun ang totoo, Panginoon. Aminin mo sa Lord. Hindi ko lang makausap si pastor, Lord, kasi pastor eh. Parang pag kinausap ko, aminin mo sa Diyos. Lord, asama ng loob ko kay pastor. Bakit, Panginoon? Tulungan niyo ako. Bakit sumasama ang loob ko? At si Lord mauusap sa iyo. Bibigyan ka ng lakas ng Panginoon. At kausapin mo si pastor. Nahihiya ako. Kausapin mo. Diba? May mga kinakailangan na ipag-pray natin, ilapit natin sa Lord. Reorientation po. Para anuman ang problema natin, the Lord will provide a solution. Amen? So, kaya nasabi ko po, a celebration expressed in faith aligns our hearts with God's goodness for us to experience gladness. Pag tayo po ay nag-celebrate, natuwa, naggalak tayo, ginawa natin isang bagay para sa Panginoon, sa pananampalataya natin sa Lord, nakita natin ang kabutihan ng Diyos, doon natin ma-experience din yung goodness na nais ng Panginoon. So, kaya sabi ko po kanina, when was the last time you truly celebrated joyfully? So, masasabi ko mga kapatid, sa buhay po natin, kung may mga celebration po tayo, halimbawa pupuntahan o gagawin, yung pinakang purpose, main purpose why, wag po nating aalisin. Ano yon? To connect people to God. Kagaya ng ginawa ni Lord. Bakit? Pag ang tao lumapit sa Lord, there is celebration in heaven. At kung ikaw ang ginamit ng Panginoon, can you imagine kung ano ang pwede pong buhay na ibigay siya ng Panginoon? Kaya sabi ko, a celebration in God's kingdom is a response to our redemption. So, let's celebrate daily, let's celebrate weekly, and let's celebrate milestone, kung ano man yung mga achievement natin. Daily, binibless tayo ng Panginoon. Celebrate, maggalak tayo. Personally, pasalamatan mo ang Panginoon. Weekly, every Sunday, narito tayo. Let's celebrate. Matuwa tayo, maggalak tayo. Milestone, ano ba yung bagay na binigay sa ng Panginoon? Birthday, anniversaries, achievements. Praise God, 10 years na sa Hong Kong. May bahay na sa Philippines. Let's celebrate. Kahit wala pa, okay lang. Another 10 years. Let's celebrate.
Ganun talaga ang buhay eh. Ang mahalaga, patuloy tayo nagse-celebrate para sa Panginoon. Dahil bakit? 15 years na tayo sa Hong Kong, may trabaho pa rin. Napag-aral yung mga anak mo, graduate na, may apo ka na nga, nasa Hong Kong pa rin. Hallelujah. Salamat sa Lord dahil may trabaho pa. Ang mahalaga noon, pinapasalamatan natin si Lord, nagse-celebrate tayo sa mga bagay para sa kabutihan ng Diyos, mga kapatid. Yun yung point ng Panginoon sa atin. Kung magse-celebrate tayo, pasalamatan mo ang Diyos. Mag-birthday party ka, pasalamatan mo ang Diyos. Hindi lang nag-invite ka ng visitors, mag-party tayo. Pasalamatan mo ang Diyos. Bakit ka Bakit ka nag-i-invite mag-party? Or bakit ka umaten sa party? Pasalamatan mo ang Diyos. Pwede mong gamit ang birthday celebration mo para ang mga tao makakilala sa Panginoon. Di ba? Invite mo yung mga friend mo na minsan hindi pa nakaka-attend ng church. So invite mo sila sa birthday party mo. Pwede mong gamitin itong church for your birthday party. Ibubuk mo lang. Sabay ganun. Hindi, pwede po yan. No? Or sa park, na doon nagse-celebrate tayo. So this is my last advice. Let's have a party that will give glory to God. Amen? Let's give glory to God. Kung tayo po ay magpa-party or a-attend ng party, hayaan mo ang Diyos na kumilos sa iyo at mapapurihin mo ang Panginoon sa iyong buhay.